Alamin ang latest weather update ngayon dito sa Sir Aris Official Weather News Today. Natin itong namataan sa line 165 kilometers west of Batac, Ilocos Norte at yung kanyang taglay na lakas ng hangin ay umaabot sa 140 kilometers per hour malapit sa sentro nito at pagbugso na umaabot sa 170 kilometers per hour. Pa west-southwestward po yung nagiging pagkilos nito sa bilis na 20 kilometers per hour. At kung makikita po natin dito sa ating satellite imagery ay maliit lamang pa rin po yung diametro or yung kahit na po yung radius nitong binabantayan nating bagyong si Marce, kaya kahit malapit po ito sa landmass ng Northern Luzon ay ito na lamang pong bahagi ng Ilocos region yung kanyang naaapektuhan. At dito nga po sa Metro Manila, pati na rin sa ibang bahagi ng ating bansa ay wala pong direct na epekto itong binabantayan nating bagyong si Marce. At sa ating pagtaya po, meron na yung panibagong low pressure area na minomonitor. Nasa layong 1,770 kilometers silangan ng southeastern Luzon. Ang nasabing LPA, mababa ang tsansa na maging isang bagyo within the next 24 hours. Ngunit dahil nasa karagatan po ito, ay hindi natin nirule out yung possibility na mag-develop o mag-intensify po ito into a tropical depression sa mga susunod na araw. Kaya patuloy ho tayo mag-antabay sa mga update na nilalabas ng Pag-asa, na kung saan inaasahan natin na ngayong gabi o bukas po ay posible na rin itong pumasok sa ating area of responsibility. At in the coming days, kahit LPA o maging bagyo man po ito, ay posible po ito magdulot ng mga pag-ulan, lalo na po dito sa may eastern section ng Luzon area. Kaya patuloy ho tayo mag-antabay sa ating mga updates na inilalabas. Narito po yung latest track sa binabantayan nating bagyong si Marce, na kung saan patuloy itong kikilos pa westward at posible na lumabas sa ating area of responsibility ngayong hapon o mamayang gabi. At gradually, dahil po dun sa dry intrusion galing po sa northeasterly wind flow, ay inaasahan natin na hihina itong binabantayan nating bagyong si Marce. Pero hanggang sa makalabas ito nating area of responsibility, ay mananatiling nasa typhoon category. At dahil nga po kumikilos na palayo ng Luzon landmass itong binabantayan natin bagyong si Marce, ay tropical cyclone wind signal number 2 na lamang po yung ating nakataas dito sa may northwestern portion ng mainland Cagayan, sa may western portion ng Apayao, Abra, Ilocos Norte, northern portion ng Ilocos Sur, at signal number 1 naman po dito sa may bahagi ng Batanes, Babuyan Islands, the rest of mainland Cagayan, pati na rin po sa may northern at western portions ng Isabela, northern at western portion ng Nueva Vizcaya. Signal number 1 din po sa nalalabing bahagi ng Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, pati na rin po sa may Benguet, the rest of Ilocos Sur, La Union, at sa may northern at central portion ng Pangasinan. At inaasahan natin na habang kumikilos palayo ng Luzon landmass, itong bagyong si Marce ay patuloy din po magbabawas o mababawasan yung mga areas na under tropical cyclone wind signals. At dahil nga, or kung magpapatuloy po yung kanyang pagkilos, in-expect natin na paglabas nito na ating PAR ay wala na rin po ito agad direct na epekto sa anumang bahagi po ng ating bansa. So generally, bukas improving weather condition po inaasahan natin sa malaking bahagi po ng Northern Luzon area na nasalanta po nitong binabantayan nating bagyong si Marce.